Ang aking topic ngayon ay aking isi-share ang bonsai equation. Ito yung aking bonsai practice at experience sa 25 years. Okay? Makikita nyo sa screen paano tayo makagawa ng isang magandang best bonsai. Ngayon, may mga naging experience ako na isi-share sa inyo. Makita nyo sa screen, sa taas, yung good Yamadori, yung sinasabi nating material, plus yung styling, feeding, and maintenance. Okay? Sa bawat subtitle na yan, may mga i-discuss natin. Tulad nito, yung good Yamadori, makita nyo, base, tapering, initial branches, movement, at yung kanyang shari and gin. Okay? At yung sa styling naman, plus styling, freestyle, positioning, wiring, at detailing. Yung kanya namang feeding, sunlight, watering, fertilizer, at downward yung NPK na ginagamit natin, triple 14, 2100, plus micro elements. Ngayon, sa maintenance, under niya, yung pruning, twiggings, cleaning, and repotting. Yan ang aking practice. Kaya ako ay nakakagawa ng maraming bonsai at magandang bonsai. Kaya gusto kong i-share sa inyo to yung aking best practices and experience. Ngayon, punta tayo sa good Yamadori. Kasi pag may maganda kang Yamadori, 50% sa pagbobonsai mo ay nandyan na. Susunod na lang yung styling, feeding, and maintenance. Ngayon, dito tayo sa maganda ka kasing good Yamadori, magandang materyales, halos 50% ng pagbubonsai mo ay nandyan na, kasi nandyan na yung kanyang mga karakter na ibabangkit natin mamaya. Yan, mga Yamadori natin. Kaya yung Yamadori, number 1, yung base niya, yung kanyang nibari. Kasi pag yung bonsai ay magandang base mo, root formation, nag-establish yan ng stable yung kanyang ang bonsai mo at age. Makita nyo sa Podocarpus na ito, ang kanyang nibari halos front, left, right. Kaya establish siya, very stable siya. Ito yung Pimpis acidula, yung na-circulan. Makita nyo ang kanyang base, front, left, right. Maganda ang pagkalatag ng kanyang root formation. Kaya very importante ang base sa akin. Isa yan. Second, yung tapering. Ibig sabihin ng tapering, from base to apex, dapat papaliit siya ng papaliit. Makita nyo sa base nito, malaki siya, papaliit siya ng papalit hanggang sa apex. Yung pangatlo naman, yung initial branches. Okay? Pag marami ka kasing abang na sanga, initial branches na matataba na, lalo na kung kumpleto ang front mo, left, right, back at pataas yan, halos kumpleto ka na. Isusunod mo na lang yung mga secondary, tertiary at fourth branches. Kaya kung may initial branches ka na, advantage ka na, kasi ang magpataba matagal, at most 10 to 20 years bago ka makakuha ng matabang sanga. Ayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung initial branches, importante yan. Yun ang pangatlo. Yan, mga sample ng initial branches. Tingnan nyo itong Podocarpus costalis. Yan, makita nyo kanyang mga nibari, ang kanyang initial branches, at tapering siya from base to apex. Kaya ganyan. Yung pang-apat naman, yung galaw ng kahoy, ng trunk, or ang kanyang branches na sinasabi kong movement. Kung inyong mga material ay maraming galaw at hindi masyadong maintindihan, kung magawa mo yan, mas maganda. Pero except sa formal na style natin, dinidiscuss ko ito yung hindi formal. Kaya kung kami mga kumukuha ng Yamadori noon, o may mga materials na binibili or dinidevelop, mas gusto ko yung maraming galaw. Galaw sa trunk, palikod, paatras, papaharap, at kung saan pumupunta yung kanyang trunk, mas maganda. At ganun din yung kanyang mga branches kung magalaw. Kaya importante ang movement. Okay, yan. Sample ng movement nito, yung sinasabi kong tingnan nyo yung anaconda, ang daming galaw. Kita nyo yan.
From base, nag-left siya, nag-right, tumaas siya, palikot, paharap. Kaya kung makagawa ka ng matapos mo yung maraming galaw at magawa mong bonsai, maganda yan. Yan, mga sample ng movement, makita nyo. Magalaw din yung kanyang trunk, pati mga branches. Yan, makita nyo, pimpi sa sidula na yan. Ayan, yung panglima, yung dead parts ng kahoy natin, sinasabi natin shari, yung patay na parts, yung trunk niya, yan ang shari. Pag sa pinakamataas naman, yung apex niya may patay doon na dead parts, yun ang sinasabi nating gene. Kaya maganda rin kung may natural na shari ang gene yung bonsai, mas maganda siya kasi gawa ng nature yan. Pero sa advance naman ng ating technology ngayon, may mga power tools na tayo at iba pang gamit na pwede na tayong gumawa ng shari gene. Tulad nito sa harap ng screen, tingnan nyo. Ang ganda kanya, natural ang kanyang shari at pininis na lang iba niyang shari sa taas at iba pa. Makita nyo. Okay, so tapos na tayo sa good Yamadori na sinasabi nating base, tapering, initial branches, movement at shari and gene. Yan, sinasabi ko sa inyo, kung may ganyan na kayong material, kung kompleto yan, yung sinasabi naming first class or super. Kaya kung kulang ng isa o dalawa, sinasabi nating first class, magiging second class yan. Kaya ang hirap maghanap ng ganyan, yung kompleto. Kaya sinasabi natin, ilan lang ang may super dito sa Pilipinas. At ilan lang yan, bilang na bilang ko lang yan sa mga collectors ngayon. Kaya kung 50%, may maganda na tayo, 50% na may maganda tayong Yamadori, yung 50% susunod yung styling. Ito, yung styling, ito ay pwede tayong matuto at gawin yan dahil marami na tayong bonsai artist na natututunan dyan sa pag-style. Kanya-kanyang style yan. Styling, sinasabi nating freestyle. Ako mas proponent ako ng freestyle kasi kung ano yung binigay ng trunk o yung material, susundan ko lang yan para mas makuha ko yung tama niyang style or gusto nating magawa sa isang freestyle. Tulad nito sa harap yung screen, itong cascading na ito, makita nyo. Ayan, marami siyang sanga, pa-downward siya. Sinundan lang natin siya. Okay. Yung freestyle na ito, makita nyo, ang dami niyang shari at may gene sa taas. Ang kanyang halos heavy siya sa kaliwa. Sinundan din natin yan, kaya papunta lahat doon yung kanyang mga branches. Kaya freestyle din yan, makita nyo, yung sinasabi natin na dragon, yung kanyang bark, umiikot lang yan, patay buhay. Pumasok, lumabas, pumasok. Sinundan din natin siya sa papuntang kanan para lagyan siya ng mga branches sa ganyang style. Kaya yung freestyle, sinasabi ko sa inyo, kung anong binigay ng tronco, sundan nyo lang. Huwag nyong pilitin kung paborito nyo. Halimbawa, ang cascade, may yung material naman hindi pwedeng cascade, pipilitin mag-cascade. Kaya sabi ko nga sa freestyle proponent, madali tayong gumawa ng bonsai pag sundan lang natin yung freestyle na yan. Nasa inyo lahat yan. Yan, isa pang sample ng freestyle na ito. Ayan, cutting yan. Nung ginawa namin yan, makita nyo sa baba, cut lang yan. Nakuha sa taas yan, napatubo natin. Kaya makita nyo, ayan. Rin, yung positioning, yung second, kung alam nyo na yung freestyle, importante ang positioning. Kasi sa positioning, pag mali ka pa lang sa unang position o paano ang front mo, sa susunod, kung paano mo siya i-design, paano mo siya i-wire, paano mo siya ilagay yung mga branches niya at lahat yan, apektado na yan. So, sa unang pagtatanim pa lang, pinaka-importante ang positioning, kung saan ang front. Sabi ko sa iyo tulad nito, pag ako'y nagpo-position, yung 5 karakter ng isang magandang Yamadori, dapat nakikita rito sa material na ito. Tulad ng base, makita nyo sa baba, dapat naka-spread yung kanyang base, makita nyo sa harap. Ayan, makita nyo yung left, right niya na ni Barry, makita nyo. Tapos yung movement niya, makita nyo from base to taas, makita nyo yung galaw, yung tapering niya, lumiliit siya hanggang taas. Kaya dapat sa positioning pa lang ipakita mo yan, yung base, yung kanyang movement. Makita nyo rin yung initial branches niya, yung nasa right. Kitang-kita, sa pang right,
Tapos yung left at the back, dapat visible siya sa harap pag kayo nagpo-position. Ayan. So, importante yung base, initial branches, tapering at yung kanyang galaw, nakita sa harap. Kaya ganyan ako mag-position. Kino-consider ko palagi yung 5 na yan, yung character na isang magandang Yamadori. At nandito yan sa material na ito. Ayan, isa pa, cascading. Ayan, makita nyo ang kanyang cascading sa kanan, makita nyo yung galaw niya, makita nyo rin yung tapering niya from base pataas, palit siya ng paliit, yung kanyang galaw, yung movement ng tronco, makita nyo palit siya ng paliit papuntang kanan, at makita nyo yung mga initial branches. Yan. Kaya sabi ko palagi kong kinukonsider ang position. Ayan, isa pa to, makita nyo rin ang pagpuposition namin from papunta rin kanan. Kaya yung freestyle, kung saan siya pumunta, kung halos ang tronco niya papuntang kaliwa, sundan mo lang yan. Kaya nakita nyo sa screen, makita nyo yung positioning namin. Itong cascading din, makita nyo downward siya, makita nyo yung kanyang dead parts, makita nyo yung kanyang galaw, makita nyo yung mga initial branches. Mapansin nyo, tinatali namin siya para hindi siya magalaw. Okay, yan ang aking gawin nyo ng tama. Gagasta lang kayo kung magkano. Gawin nyo ng tama ang pagtatanim. Para sa positioning nyo rin, hindi rin nagagalaw. Makita nyo may mga tali ng nylon cord para fix siya. Okay, lahat pag ako'y nagtatanim ng material or Yamadori or ripatin yan, binalagyan ko ng tali yan. Makita nyo yan. Ayan, yan ang sample. Yan. Kaya kung kayo nagpo-position, isang tip ko pa, dapat elevated kayo. Sabi ko nga, at least 60 cm. May tao kayong naghahawak sa likod. Nandito kayo kung saan maganda ang anggulo para makita nyo yung 5 karakter na isang magandang Yamadori. Dapat makita nyo. Tulad yan. Nandiyan si Vin, nagpapaikot. Nandito naman ako sa harap. Tinitingnan ko lahat ng lahat ng angle niya bago siya i-final ko anong tamang position. Tinignan din namin sa likod. Maganda rin sa likod. Okay? Tinignan din natin, pinag-aralan din. Makita naman din lahat yung kanyang position at yung karakter ng isang magandang Yamadori. Tinignan din pa sa isang side. Okay? Yan ang sample ko nga. Lahat ng side, tingnan nyo. Left, right, back, front. Tingnan nyo lahat. Kung pwede pa i-down, i-cascade nyo para makita pa baka may mas maganda pang position. Huwag kayong magmadali sa pagpuposisyon, pag-aralan nyo mabuti. Okay, para tama ang una nyong workshop sa paggawa ng positioning. Isang sample pa nito. Ito isang harap din nito. Makita nyo pa rin yung base niya, pinakita. Malaki ang base, papakita mo yung formation niya, makita nyo yung kanyang galaw, left, pataas, tapering siya, at pinapakita yung mga initial na branches. Ganyan. Ito pa, ayan, sa kabila rin. Binaliktad din natin sa likod, pwede rin ito. Ayan, makita nyo nandyan din lahat ang kanyang base, galaw, movement at tapering. Makita nyo sa isang material na ayan, yan yung isang position na yan. Simpleng material lang yan, pero pinakita natin yung kanyang ganda, yung galaw. Okay, mas dito nakita yung galaw ng kanyang tronco, yung galaw ng kanyang mga branches. Makita nyo to sa isang material na ito. Makita nyo na naman nakapix na naman, naglagay kami ng wire sa both side para hindi nagagalaw yan. Okay. Ayan, sa wiring naman, after positioning, kung tama kasi ang positioning mo, tama ng front mo, ang susunod na gagawin mo, wiring. Ang pag-wire kasi ng bonsai, lahat matututo tayo dyan. Kaya natin gawin yan, kahit sino man yan. Maging seryoso ka lang sa pag-wire, matututo ka dyan. Pero may mga artist kasi o collector na may malalim na mata. Pag tinignan pa lang yung material, diyan tayo nagkakaiba. Kung tinignan pa lang yung material, alam na niya yung magandang material. At yan, tulad ng mga wiring na ito, makita nyo. Yan. Dapat sa wiring, okay, ito. Yung detailing naman natin ngayon, pagkatapos ka ng wiring, importante yung detailing. Hindi naman basta nagwa-wire ka lang na pakita mo lang kung anong gusto mo style. Dapat yung detailing naman, kung ano yung magandang parts ng iyong bonsai, pakita mo. Tulad nito, ng isang hibiscus na ito. Makita niyo, pinakita niya yung kanyang
ni Barry. Makita nyo yung kanyang mga liko-liko ng mga branches. Pinakita, hindi niya kinuberan. Pinakita niya yung detailed na parts ng bonsai na ito para kung ikaw ay may mga kaibigan, mapapawaw sila dahil paano mo nagawa to, ganun. So sabi ko sa inyo, hindi lang wiring, positioning, importante ang detailing. Diyan na naman tayo nakakatalo. Yung mga malalim na artist, alam nila yan, nakikita nila kung paano gumawa at mas malalim nilang i-design. Okay? Yan, yung detailing na yan, tingnan nyo. Pinakita nila yung mga shari, hindi lahat linagyan ng wire, hindi lahat wiring, hindi lahat linagyan ng branches. Pinapakita yung mga detailed parts ng isang magandang bonsai. Ayan, ayan. Kita nyo yung mga liko-liko niya, yung kanyang mga dead parts, yung mga bark na magaganda, yung matanda, pinapakita natin sa harap. Yan ang sinasabi kong detailing, yung mga special o magandang parte ng inyong bonsai dapat ipakita mo. Ayan, mga detailing, sample yan. Kita nyo yung kanyang dead parts at iba. Ayan, detailing din yan. Kita nyo. Okay. Ayan, sample ng detailing pa rin. Hindi lahat natin linalagyan ng mga branches. Dapat i-open nyo yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga ibang sa YouTube ko at mga tips, dapat naarawan yung mga ibang branches. Hindi lahat. Para pumasok ang sunlight sa mga ibang branches at yung hangin. Ayan, mga detailing yan. Ayan, kita nyo, malinis. Pinabakita yung tongko niya hanggang likod, nasisili. Ayan, nakikita nyo yung kanyang front na pababa. Pinapakita rin na. Ayan, mga sample niyan. Yan. Sa maintenance naman, importante yan. Kasi kahit karamihan kasi na nagbo-bonsai, after ng show, makita nyo ang gaganda ng mga bonsai nila. Pero pagbalikan mo after 3 months, makita mo yung bonsai, parang ang gulo na. Para hindi na siya healthy, para hindi na maayos. Kaya importante ang maintenance din sa pagbo-bonsai. Hindi lang yung sabi ko sa inyo, styling, wiring. Dapat maintenance, dapat yan. Palagi kang nagmi-maintain ng bonsai mo. Ito yung mga paano tayo mag-maintain ng yan, yung pruning. Yung pruning yan, ako twice a year ako nag-prune. Pinaalis ko yung mga patay na secondary, tertiary na branches kasi pag hindi mo inaalis yan, masikip masyado yung mga branches niya. May mga bagong lumalabas na mga sanga, yun ang buhay natin. Yung mahina, alisin natin. Kaya sa pruning, regular kong ginagawa yan para ma-maintain ko ang healthy ng ating. Yung twiggings din, ayan, makita nyo. Kasi ang twiggings, pag kinakat mo yung dulo, yung root, yung pinakamataas na sanga niya, lumalabas yan 3-4 na twigs. So, pag regular mong tinitrim yan, tinitwiggings yan, kumakapal ang dahon mo. Diyan ka nagkakabuo ng canopy ng isang magandang bonsai. Kaya, importante ang twiggings para hindi siya lumaki, pahaba, pataas. Kasi pag pinabayaan mo yan, nag-iiba na ang style ng bonsai mo. Ayan, mga twiggings. Ayan. Tignan nyo itong podocarpus na ito. Inaalis na namin yung mga dahon na matured kasi iniiwan lang namin yung mga bagong labas, yung green. Kaya dapat yung mga matandang dahon alisin nyo sa twiggings. At hindi lang yung dahon, kundi yung mga tertiary o fourth generation na branches. Ayan. Ayan, mga twiggings yan, yung pimpis sa sidula, katatapos alisin natin, makita nyo. Pag after 2 months yan, pag nagdahon yan, makapal uli yan, very healthy na siya. Dahil inalis natin yung mga makakadikit-dikit na branches. Kaya importante ang twigging sa pag-maintain ng ating. Yung cleaning naman, kasi sa mapapansin, mabonsai natin, umiitim yan. Pag hindi natin linilinisan ng kanyang bark or mga branches. Ang isa kong ginagawa, yung power hose na yan, ginagamitan ko yan para alisin yung mga itim-itim, para lumabas yung kanyang mga bark. Kita nyo? Kaya importante ang cleaning din.
Kaya pwede rin yung isang i-brush, yung steel brush, para yung mga singit-singit niya maalis yung mga dumi. Cleaning, regular ko nag-clean ng aking bonsai. Lalo na pag kayo tag-ulan o nag-fertilizer o nag-spray ng seawater, madaling umitiman yung mga bantigis at iba pang halaman. Kaya yung hindi lang bantigi, dapat yung mga tropical binabrush natin yan at linilinisan. Ayan. Ayan, mga sample ng cleaning natin. Regular ko nag-clean, naglilinis. Makita nyo, malinis palagi dapat ang ating bonsai para hindi magkaroon ng punggos. Ayan, yung last, yung repotting. Kasi pag 4 to 5 years yan, nagro-root ball na yan, napupuno na ng ugat yung ating pot at nagiging acidic na yung ating medium. Mapapansin nyo ang ating mga halaman, pag nagdilig ka ngayon, mga alauna pa lang o tanghali, madali nang natutuyo yung ang mga dahon at palaging naninilaw, naglalaga sa mga dahon. Makita nyo yan, magriripat ka na, marami na siyang ugat. Or pag nagdilig ka, hindi masyadong bumababa yung tubig sa baba, panahon na yan ng mag-repotting. Ako yung nagre-repot pag summertime, hindi ako nagre-repot ng taglamig. Tulad nito sa harap nyo ngayon, ayan. Magbabawas din tayo ng dahon, at least bawasan natin ng at least 40% na dahon. Mag-defoliate tayo bago tayo okay. Bawasan nyo rin yung mga ugat, at least 30%. Alisin nyo yung mga at yung mga matured. Okay, ayan. Nairipat na rin natin, nailagay sa bagong pot, bagong medium, at linagyan pa rin natin ng support kasi nagagalaw pa rin yan. Kita nyo, nakabawas ka din kami ng mga dahon dyan. Kita nyo, mga 3 months lang, 3 months yan, fully develop uli yan, babalik sa dati yan. Kaya sa repotting, importante yan. Yung sabi ko sa inyo, yung twiggings, pruning, cleaning at repotting, kailan natin yan sa maintenance. Dito makita nyo, kaya isasamap lang natin. Sabi ko sa inyo, kung may maganda kayong Yamadori, 50% na lang. Yung styling, kaya na natin gawin yan. Feeding, ito i-discuss ko yung feeding. Yung sunlight, kasi kailangan ng mga halaman natin yan. Kung kayo may garden na hindi masyadong naarawan, dapat bawasan nyo yung mga kahoy dyan, magbawas kayo. Kailangan niya kasi ng full sunlight ang mga bonsai. Diyan siya nagmamature kasi mga branches, diyan siya kumukuha ng pagkain. Yung watering naman, yung second, ako 3 times akong magdilig ng aking halaman, lalo na kung summer. Morning, tanghali at hapon. So mga 5 o'clock nagdidilig na ako. At talagang dilig, hindi yung basta-basta. Dapat pag nagdilig kayo, dapat bumaba yung tubig hanggang sa baba, makita nyo na tumutulo sa baba. Sa fertilizer naman, gumagamit ako ng NPK, yung nitrogen, phosphorus, potassium. Nandyan yan sa table 14 at 2100 plus microelement. May pinost na ako sa tips sa fertilizer, panoorin nyo lang yun, halos kompleto na yon. Kaya sundan nyo lang yung aking rekomendasyon o tips sa fertilizer. Maganda yon, yun ang aking ginagawa ng halos 20 years. So sundan mo lang yan, yung good Yamadori, styling, feeding, maintenance, makagawa ka ng magandang bonsai. Prime time to time naman naglalabas ako ng YouTube series, nilalabas namin yan. Ini-incorporate ko yan, yung mga subtitle na yan, para maintindihan yung mabuti. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo may magandang bonsai, i-recommendang ko lang to, sundin nyo lang, kasi ito yung aking best practices at experience ng 25 years. Thank you.